Ayun, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, December 18, 2023. Ayan, so finally, naggalawan na yung majority ng stocks natin. So medyo nauntog si PSE market natin kasi medyo malakas nga siya from the last 2 days of trading natin. Pero kanina, nag-up din siya, di ba? Mga 0.3, 0.4%. So medyo nauntog lang siya kasi mayroon tayong magic close. Medyo may nambuhos ng konti sa ibang blue chips natin. Pero nonetheless, very good pa rin yung closing natin kasi umabot tayo ng 625.25 million. Ayan. So, araw-araw na namimili po yung ating mga foreign investors. So, nag-close tayo sa kanya 6,475.5. And then, dahil nga medyo nauntog tayo, nag-loss yung index natin ng negative 0.05%. Nonetheless, sabi nga natin, good yung trading natin for today kasi hindi lang blue chips yung gumalaw. No? Umaga mga blue chips yung nagpapagalaw ng market maliban kina syempre kina ABS-CBN medyo pumitik kanina. At ngayon marami tayong nakita na small caps na stocks na nagba-bounce. So tuloy yung yung nakita natin na rally naman po dito sa PSE market natin. Okay? So nanguna diyan sa listahan natin si Dito kasi pangalawang araw na ang lakas ng reversal nitong si Dito natin. So for today nag-up siya ng 6.58%. So medyo malakas pa rin siya. And then meron siyang 955K net foreign selling sa trading niya for today. ACE-N, nanguna sa sa listahan natin pero nag-loss naman to negative 2.95%. Siguro kasi another 52 weeks low para kay ACN natin. So sinisipat-sipat ko kanina yung earnings niya per quarter, okay naman. So yun nga lang kasi 'di ba, sabi nga natin madalas pag nire-review natin si ACN na pabagsak, yung ating yung nakikita natin na puro loan po. Ang dami niya loan kasi na paparating, so ang dami niyang utang. So siguro maraming nagaan dito kung masustain yung earnings na nakikita naman natin sa kanya. So remains to be seen. So syempre, investor ang maiwan kay ASEN during this time. So nag-drop siya and then negative 21.17 million net foreign sale pa rin po. So mahina pa rin si ASEN natin. And then si Ali, ayan, so tuloy na yung breakout natin sa kanya. So, na-break na niya yung 33 pesos. So, nag-up siya ngayon 3.03%. So, isa yan sa mga pumitik sa stocks natin kanina umaga. At yung nakita natin yung 625 million mukhang galing sa kanya. Majority kasi meron siyang 451.34 million na net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, lakas. Ganda ng ng pundasyon ni Ali. Plus, ayan, so 'di ba sabi natin, marami ng individual stocks na pumipitik. Si Plus nag-up siya, nagising na 6.4%. Breakout candle, pero meron siyang 14.27 million net foreign sell. Ayan, tingnan natin bukas. Hopefully masustain niya yung galaw niya. Tapos si Jollibee, bidang saya. Congrats sa mga investors kay Jollibee. Nag-up siya ulit ng 2.28%. And then, meron siyang 136.78 million net foreign buy. Ayan. So maganda rin yung niya, tandem sila nitong si Ayala Corporation natin. Si Lotto, so di ba ito yung nagsasabay dati, si Plus at si Lotto. So nag-up siya ng 8.11%. So wala akong nakita na foreigners dito eh. Ewan ko, ba't hindi nag-trending si ABS-CBN? Hindi ko talaga nasilip bakit siya nag-up ng sobrang laki kanina pati yung niya ABSP, di ba? Umakit din yung kanyang galaw. So siguro dahil doon sa yung lumabas lang naman ng news kay ABS-CBN, yung magiging mas okay daw sila by 2024. Prediction ni ng kanilang CEO naman. Okay? So yan po yung galawan dito sa market natin gumaganda, di ba? So hopefully mas marami pang foreigners na bumalik dito sa market natin. Okay? So disclaimer guys, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Klavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga trending stocks or kung gusto mo, join ka dito sa trading group. So, meron tayong makasama na traders dito naman sa Philippine market. Okay? So, check mo na lang yan. So, sa mga nakasubscribe, salamat po. Check mo na lang po yung ating daily trading stocks review, yung ating company reviews, mga sample trades, basic indicators, risk management, fundamentals natin, plus yung ating mga learnings dito sa market natin. Okay? So, gumaganda na ba yung port mo? Kung majority siguro ng hawak mo is
nandito sa mga blue chips na gumagalaw naman. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to. Ayan. So finally may na-upload tayo kahapon. So meron tayong ni-review dito si ZooMex, bagong crypto trading platform kasi nga 'di ba medyo humahataw yung crypto natin. So yan yung unang review natin after 5 months. So Flipster naman yung dati. Pero ito yung pinaka-latest natin si ZooMex naman. Okay? So double check mo na lang yan. Tapos follow mo ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Traders or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po na follow mo. Andiyan din yung post ko kay, kay Zoomex. Tapos dito sa, ayan, di ko nabuksan si Bodega Pig at saka si Money Earners. So double check mo na lang yan. Andito yung mga links naman dito. Meron tayo dito. Okay? So tingnan natin pinaka-summary ng index natin. 6,475.5 although lost tayo negative 0.05. So parang inverted Dow G yung yung galaw natin, may pullback kaya si PSE. So anyway, very good yung galaw natin for today kasi umakyat tayo ng 625.25 million. So very good pa yung number niya, 25. Tapos meron tayong turnover value na 5 billion. So very very healthy ngayon yung galaw dito sa market natin. So medyo nakaluwag na yung mga yung mga merong yung mga selected na gumalaw na stock. Syempre majority hindi pa rin nakakagalaw pero eventually kasi kung pasok na pasok yung foreigners, mag-uunahan din tayo sa mga stocks na medyo lugmok as of now. Okay? So property pa rin yung malakas as of now gawa ni Ayala. Hindi ko napansin si SMPH kung umakyat siya. Si Robinson, nakita ko umakyat siya. Yung property natin is nag-up 1.76. Nag-pullback dito sa industrial, negative 0.95. At saka dito sa finance, negative 0.89. Si ICT, alam ko kasama dito sa services sector natin, kaya hinila niya pataas yung service sector natin. Nag-up siya ng 1.19%. Okay? So ayan, nagpaparamdam si Prutas, open the newest branch of iconic Lingnam since 1950. Ayan, so meron siyang bagong business. So foreign funds bought ito yung mga binili. BPI, Security Bank, Manila Water, EMI, ACAGI, Ali Globe, ICT at saka CPM. Ayan. So may parang bagong IPO na sinasabi dito. Ito naman yung mga binibenta foreign funds sold, BDO, China Bank Call, ASEAN, AP, ANI, CNPF, dami nga Green, AAB, Costco, CRITS, DDMPR, Converge at saka si dito. Ayan, bakit double TC dito natin. ICT, ayan, so maganda yung galaw niya. So ang daming post ni picture dito ni Mr. Enrique Rason. So breaking US stock futures in higher. Ayan, so maganda ulit yung futures. Intelligent investing, new asset injection to benefit a REITs. Si CREIT renewable files for up to 11.3 billion IPO plan. Ayan, so may IPO. Kala ko ba nasa na to? Sa secret natin to. Citicorp Renewable Energy. Okay. ASEN, finished as the 13th most actively traded stock last week. Pero laglag pa rin. SPNEC, suspended na naman dahil doon sa bago niyang acquisition. PBA pa rin yata yung nakalagay sa kanya eh. Ali, so very good na yung galaw niya. Ito yung mga losers natin kanina. JT Cap declares cash dividend for its preferred shares. Yan. BDO, the country's leading investment bank, says at least 100 billion in IPO deals ready to go next year. Ayan, next year pa daw yung ibang IPOs natin. Citicorp Renewable files 12.9 billion IPO. Target offer period is March 2024. Nag-back out yata to last time kasi mahina yung market natin during that time. Ayan. So hopefully maganda yung yung pasok ng bago nating IPO. JT Cap, Mitsubishi ICE 22% sales growth for its current fiscal year. Jollibee, dividends sa preferred shares to series A and B. BPI says takeover of Robinsons Bank cleared by Bangko Sentral ng Pilipinas. ACE-N, okay, so drop na drop. SPNC, naka-close pa rin. AEB, Aboitiz Renewable Energy aims to reach 1,000 megawatts. ACE-N, ang dami niya news. Kailang ayaw. AC, ayan, so nag-overbought. So nag-profit taking kanina. Tapos si SMPH, hindi ko nakita to. MREITs, SMPH, receive approval to resume
Actually, maganda sa kanya to. Reclamation project in Pasay City, parent SM Investment says CEO Frederick D. Boncio. Ayan. So, matter of time na lang siguro kung akyat si SMPH. Tapos yung Galawan last week sa mga IPOs natin to, no? REITs. Ayan. Andiyan po sila. Oh. So, pinakapanalo dito sa REITs, total stock plus dividend is 15. Pero drop siya. I-REITs pa rin. I-reach lang yung matatag dito sa sa reach natin. Okay? So IPO, sino ba panalo sa IPO? Red Sea, nasa 4% up. The rest, laglag. Ayan. So hindi maganda yung IPO natin for this year. Tapos sa Manila volume in December, PSE sana all kasi wala masyadong volume sa market. Ayan. So yan yung bago nating pin natin, yung bago nating vlog kahapon naman. Okay? So anyway, yan lang po yung mga na-review natin for today na post. So wala namang negative news. Yung South China Sea, wala tayong masyado nakita pa na mga balita pero pumunta sa Japan si BBM, di ba? So tingnan natin for the coming few days kung anong update. Okay? So guys, yung Patreon natin, as usual, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon. Open po siya anytime. So pwede ka pong sumali sa trading group naman natin. Okay? So double check mo na lang po yung ating Patreon. So refresh natin tong si to Trade Asia. Tingnan natin yung galaw. Okay. So may konting buhos tayo ng closing. Okay na sana, no? So another green day sana. Pero anyway, malit lang naman, negative 0.05%. Tapos 4.97 billion traded value. So kinain niya yun kasi nag-drop pa si NPF, Wilcon at saka si ASEN. Si NPF yung tinamaan ngayon, 4.69 at saka si Wilcon na 3.43%. So 625 million at foreign buy. Property nga po yung gumagana. Ayan, si SMPH, nagkapulit. 1.51, Ali 3.03. And then si Robinson is nakita din natin. Last week, si BLL medyo gumagalaw. Si Meg, asan ba si Meg? Okay, wala siya dito, no? Hindi natin makita si Meg. 43% foreign participation, 57% local participation naman. Okay? So ito yung mga winners natin. So actually si ABS-CBN yung panalo kasi nag-up siya ng 15.68. PXP so bumawi 12.35%, pinitik no. 8.11% si Lotto, SSP 7.33 dito 6.58, SGP nabubuhay na si SGP, 5.43%. PX, ayun. Panalo si PX ng breakout. 4.19, Balay 3.7, Web. So, di ba, medyo nagbiberde na yung mga natin, mga small caps, 3.49. Ayan, si Home, 2.7%. Ionix 2.88. Okay? So, gumagalaw na yung mga small caps. Loser, walang volume to si IMI natin. So, negative 9.25%. Laki ng drop. Ani minus 6.25, Eli minus 3.76, yung iba hindi natin napapansin. Baita minus 3.006, si Mer, nag-pullback si Mer 2.6, Converge 2.2, Monday 2.1. Okay? So yun po yung galawan nila. Tignan natin yung pinaka-buong chart natin. Okay? So actually maganda yung chart natin. Tsaka malapit na nga mag-overbought si PSE. Meron kayo tayo pullback tong week na to. So kung meron man siya pullback, normal lang siguro. Kasi last time na nagano siya dito, nag-spike, nag-drop din siya. So anyway, tignan natin kung tuloy-tuloy, 'di ba? Mas maganda yung galawan niya. So meron tayo support pa rin dito sa 64, 6,400 and then yung box natin is papunta dito sa 6,700 kasi nandito yung yung price action ng index natin. Okay? So bullish, syempre bullish outlook tayo kasi nagre-recover po yung price action natin tapos okay din yung MACD at saka RSI formation naman. Okay? So good vibes. Good vibes pa rin yung overall picture natin. Okay? So ngayon dito sa US market, mukhang okay nga no. Nasdaq is 0.19, Dow Futures 0.2 at saka si S&P 0.27%. So hopefully maganda sila para bukas tayo din. Tapos dito sa European market medyo mapula. Nako dito sa Asian market mapula pala. Ayan. So may buhos pala dito sa Asian market natin. Okay? So sa atin naman ang pinakamalaking threat sa natin sa market is
yung West Philippine Sea pa rin naman kung meron siyang balita. Pero ngayon pala, sa Pinas mahirap pala magbiyahe, no? Kasi ongoing yung grabe yung tigil pasada dyan, no? 2 weeks. So, kawawa naman yung mga nagbakasyon kung wala sila masyadong masakyan sa pamamasyal during this holiday season. Okay? So, dito naman sa crypto, okay, bumagsak. 40K si So anyway, nag-pull back. 40K si Bitcoin, 2.1K si Ethereum, and then 235 si BNB. So the rest, Dutch, laglagan, ADA, 8%, XRP minus 4%, lalaki na drop pa. TRX minus 2.98, Shiba, nag 14% to nung weekends. Galing trap ng mga to, no? Tapos si ICP, 11%. Okay, so bloody red dito sa cryptos natin as of this time. Okay, so balikan na lang sa PSE muna. Medyo gumaganda yung PSE natin. Ayan. So, okay, tingnan natin yung galaw ng individual stocks. Unahin natin si dito. Congrats sa meron kasi second day na maganda po yung bounce. So talaga yun yung bottom niya, no? Yung malit na Dow G na nakita natin dito sa 2.2. Dati nag-worry tayo sa kanya na mag-retest pa dito sa 2 pesos ulit, pero yan, malakas ang bounce niya. Pabalik ulit si dito natin. Saan ba next na resistance is 2.8. Ayan. Pag umabot diyan, laki ng bounce na 'to, di ba? So pwede siyang umabot ng 20%. Pero sa ngayon is nasa 12% yung bounce itong si dito. Ayan, syempre maganda yung nangyari sa kanya kasi nag-breakout dito sa MA20. Ayan, so hopefully umabot siya dito sa 2.8 bago natin makita mag-pull back yung price para sa profit taking naman. Okay? So based dito sa galaw natin, tingnan natin yung galaw ni dito. Ganda pa mas ko to sa Dito natin. 6.58% up for today. Minus 955K net foreign sell. Call Timson ang buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller. Yan. Ingat-ingat pala daw kasi yung COVID dumadami na naman. Biglang dumadami siya. Okay, next. ASEN. Wala tayong balita kay dito. So technicals na lang. ASEN, so sa dami ng good news na lumalabas sa kanya, so iba yung interpretation ng market. Actually, lumalabas yung mga investors natin sa kanya. Lalo na pero oversold na siya, di ba? So lalo na medyo hindi maganda lahat ng technicals niya. So hindi pa nakakahanap ng bottom si Ace. Ano ba nakikita natin na bottom dito? Kung ito yung dudugtong mo dito. So parang meron pa siyang konti, no? Baka umabot pa tayo, mag-test pa tayo ng 4 kay Ace N naman natin. Okay? So, laki na rin ang drop niya. Simula nung talagang siya, downtrend yung galaw natin kay Ace N. Marami siguro, tingin ko marami nagwo-worry doon sa mga loans. Ang dami niya kasing loans eh. Pero kung titingnan mo si Investa, yung mga letter E niya, yun nga, nakikita natin is okay naman yung lumalabas na earnings niya. So baka masyado malaki yung debt to equity ratio nitong si ACN natin. So anyway, ayaw sa kanya as of this time para dito kay ACN. Wala naman tayo nakitang negative sa kanya maliban lang sa mga marami siyang loan. So negative 2.95% loss for today minus 20 billion. So labasan pa rin yung foreigners. Papa Abacos ang buyer and then Papa Salisbury yung ating pinaka main seller. So 4 nakita natin na support ni ASEN. And then yung mga panalo na blue chips, so Ali, congrats. So yung mga nagtiis na kagaya natin. So another breakout kay Ali, overbought na tayo hanggang saan kaya yung neto. So ang una anticipation ko dito mauntog sa 'di ba? 33 kasi ito yung resistance pero nag-breakout siya. So ano na ba 'yan? So December 52 weeks sign na tayo no kasi dati is December, di ba? Ayan. So, nasa 52 weeks high si Ali. Good. So, ibig sabihin, meron pa ba tong igagalaw? Medyo bias tayo dito kasi kawak natin tong si Ali as of this time. Okay? So, okay. So, hopefully, umakit pa siya. Based sa extended Fibonacci natin, 37, pero parang ang layo naman yan. So, 33.95 ang next support na natin yan, 33. Tapos ang next na resistance, kasi pumasok siya ayan, di ba? Siguro kaya yung extended Fibonacci 37 ang nilalabas niya. Pero meron tayo dito, siguro dito. Initial
Dito talaga, no? 37. So anyway, medyo clouded yung judgment natin. Kasi hawak ko nga tong si Ayala din naman. Ayan. Mahilig tayo ng properties. Last time na mahina yung markets natin. Okay? So ito yung drawing natin sa kanya. So next resistance 35, no? 35.8 sabi dito sa drawing natin. Kaya lang overbought na siya, no? So meron pa kayong magtutulak dito. Lakas ng tulak niya ngayon, ha? Talagang pinupuwersa si Ali natin. So nag-up siya 3.03 and then laki, 451 million, di ba? So halos nandiyan na yung mga foreign buyers. UBS PEP ang buyer, JP Morgan andyan. Tapos si Mandarin, BPI, FYAP yung ating pinaka-main seller. Okay? So, ganyan na lang muna. Kailang watch out na lang sa mga bagong pasok. Kasi yan, overbought na masyado nag-overbought na si Ali natin. Okay? Next, Plus. So, breakout si Plus. Ito yung magandang rally kasi meron na sumasabay na yung mga small caps na stocks po natin. So meron siyang breakout diyan. Naka-breakout din actually yung price kasi kung sisilipin mo ng maigi talaga siya, slightly above ng mga solid na candle. So another high para kay Plus. Kaya pa ba ng trend natin to? Ang ganda ng trend niya, no? So from 3 pesos naging 7. So more than 200% na yung ginalaw ni Plus natin. So anyway, meron siyang breakout dito. Nag-breakout siya. Siguro gamitan din natin ng extended Fibonacci, no? Tignan natin yung galaw niya. Okay, 7.9. So based sa extended Fibonacci, 7.9 yung next na resistance. Okay. Hopefully, umabot siya dyan. Support, kung naghanap ka, syempre, itong triangle formation natin. Yan. So, yan yung pinaka-support natin. So, ascending triangle, pwede siyang mag-pull back, pero kung dire-diretso siya, yun yung pwede niyang support line naman. Okay? So, anyway, very good. Hindi pa naman siya overbought. So, maganda lahat ng indicators ni Plus. Hindi na siya masyado bumagsak ng no. Naka-recover siya dito sa area na to. Okay, so okay lahat. RSI at saka yung MACD formation. So based sa price action, nag-up siya ng 6.4%, minus 40 million net foreign sell. Sell nga lang. Venture Star All ang buyer and then Venture Philstock yung ating pinaka-main seller. Jollibee, so bidang saya. Congrats sa winner. So, gandang pamasko sa Jollibee holder. So, hindi na siya no? Hindi na siya nag-pullback ng malakas. Nagpo-pullback siya pero nagba-bounce malapit sa MA20. Ngayon, medyo obvious na. So, marami na nakatingin. Kaya ilalagay natin resistance is dito na sa 260. Another 52-week side din si Jollibee, kagaya ni Ali natin, kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa 260. So, nakailang din pala siya. So, ang tagal nga lang ng galaw niya, pero talagang siya, no? Kung ano yung trend niya, yun yung pinapakita niya. So makita mo dito, yung MA9 nasa ibabaw ng 20. Dito yung MA9 nasa ilalim. Dito naman nasa ibabaw. So parang obvious yung pattern niya, pero but hindi natin mahuli lahat 'yan, no? So anyway, very good para sa mga may hawak sa kanya. And then based dito sa price action, meron din siyang net foreign buy. So 2.28% up si Jollibee, andyan si JP Morgan, buyer, Call Citysec yung seller, and then 136 million net foreign buy. Okay? So follow the trend na lang. And then lastly, si Lotto, may mga tumama ulit ng Lotto. So nakabawi ulit siya, no? Pabalik na siya dito sa resistance. Ayan. So, hopefully makalaya yung mga naiwan dito sa bandang taas kasi nakailang siya, nakailang fake breakout last time ngayon pabalik na yung price action natin sa kanya. So, bumabalik yung sentiment ng traders. Kaya lang wala yata walang foreign buy, no. So, 8.11% up for today. So, wala tayong nakitang foreigners. Call R Slim ang buyer. And then tower call yung ating pinaka-main seller. Okay? So anyway, follow mo na lang po yung trend ni Lotto naman natin. Ayan. So balik tayo dito sa PSE market. So may rally tayo as of now. Siyempre, rally yan. Kasi pares na pares yung ginawa niya dito sa bandang kaliwa last time, di ba? So ito naman yung gusto nating mangyari sa kanya. Siyempre. Kaya lang, ito kasi medyo late. October o November na siya nag-start last time.
early October nagre-reverse na siya. So hopefully umabot tayo hanggang January kasi December pa lang naman, di ba? So tingnan natin, hopefully umabot tayo, mag-breakout ulit sa 6-7 para for the year naman is makabalik tayo dito sa o kung early next year, first quarter, bago ilabasan mga earnings, balik ulit tayo dito sa 7K level. Hopefully. Ayan. So anyway, yun lang po yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, so check mo na lang po yung bagong upload natin. Post ko din dito sa sa Facebook account natin, Facebook page. Bodega Peak, Money Earners, di ko nabuksan Twitter. And then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito, open naman siya. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.